Magandang araw mga banateros, ako po si Banet Bay at eto na nga, pag-usapan po natin itong issue na ito na nako, ang lupit na sinabit, binitawan ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong Duterte. Mukhang nadulas siya pero di ko alam tingnan natin, panoorin natin yung kanyang sinabi at pag-usapan natin kasi alam nyo, ang dami yung nagtatanong dito na nagagalit sila kasi ano bang ginagawa daw ng mga congressman natin habang binabagyo ang kanilang mga lugar ay naandyan sa Tuwadcom. Yung Quadcom, alam nyo yun. Diba? Grabe kagabi. Habang bumabagyo ay inabot po ata hanggang madaling araw yung kasi nanonood ako, hindi ko na nga natapos Mga alauna na, hindi pa tapos. Nagsimula ng sobrang aga, tanghali, tapos mga alauna na ng madaling araw, wala pa. Ang dami na nga nagko-komento doon, sinasabing, hoy, magtrabaho naman kayo. Puntahan nyo naman yung mga lugar ninyo. Binabaha na. Habang kayong Tuwadcom, nandiyan. Nako. Eto naman pala ang dahilan. Ito naman po pala ang dahilan kung bakit di umano naandyan itong mga Tuwadcom na ito. Gusto nyo malaman kung ano dahilan kung bakit naandyan sila? Panoorin muna natin itong interview ni Congressman Paulo Duterte o Pulong Duterte. Pasok. Sir, the President has signified his intention before to attend sa Quadcom. Ikaw bilang pangalan niyang anak, bibigyan niyo po ng payo si Presidente, even Sasamahan ko nga sana, ayaw niya sa Congress. Oo, ayaw niya So you did not encourage him not to join? So ang tanong ano ho bang balita? Ganito. Hindi nyo ho ba diniscourage? Paulit-ulit yung tanong dito Diniscourage na umatin ng Quadcom. O baka naman sinabihan nyo, huwag ka na umatin ng Quadcom kasi mga demonyo yung mga buwaka ng inang buhaya yung mga yan Hindi, tinatanong lang kung gano'n ba ang sinasabi ni Pulong Duterte kung pinigilan niya ba yung kanyang ama na umatid ng Quadcom. Ito ang sagot. Ay, hindi naman. Bakit naman? Bakit naman daw niya pipigilan yung pag-attend dun sa mga buhaya? Kayang-kaya naman daw ni Pangulong Duterte yan. So kahit sa Senate, sir? Ayan, inuulit pa kahit sa Senate? Sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na huwag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya. Sabi pa nga daw niya ay sasamahan pa daw siya doon sa mga buhaya. Yan ang sinabi ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong Duterte, ni Paulo Duterte, na sasamahan daw niya. Pero ayaw daw talaga ng kanyang ama. So you know why? Bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Quadcom? Bakit ganun yung tanong May I ask you why? Why gusto ninyong papayag kayong pumunta doon? Ba't hindi tanungin, bakit ayaw ng tatay mo? Para bagang pinipilit nila na sabihin na ayaw ba talaga? Bakit nyo pinilit? Bakit Parang ang dating talagang inaano nila Bakit naman hindi? Yan tuloy, barado siya. Bakit naman hindi? Ang kulit mo paulit-ulit ka. Na nga, sinabi na nga At gusto nga namin siyang umatin pero ayaw niya Hindi. Bakit gusto mo siyang umatin? Di sige, wag na. Di wag na lang. Yun ang ayaw, yun ang gusto mo sagot Walang ganun. Sinabi lang niya na bakit naman hindi? Ano bang problema? Kayang-kayang sagutin ni Pangulong Duterte yan. Ganyang atapang talaga Diba? Ano bang masama kung pumunta siya doon? Ano ba daw masama kung pumunta siya? Grabe. Sir, pero ano reaction niyo na yung Quadcom patuloy na inimbestigahan yung supposed drug? Ano daw ba reaction nyo na patuloy ang investigasyon ng Tuwadcom? Ito, tanong Ito, pakinggan niyo yung sagot At obserbahan nyo si Paulo Duterte. War reward system dun sa tatay niyo po. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Nako! Ayan ang binitawan niya. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Tapos medyo kabig siya. Pero yan ang sinasabi, magkano sila per hearing? Ang yan niya.
Ayoko na lang magsalita, pero balita ko, makakabili ka ng Rolex. Gago! Anak kayo ng wewe, ha? Kaya naman pala, kahit binabagyo, tuloy-tuloy ang hearing. Gago! Ay, kaya naman pala yung iba dyan, wala nang maitanong. Pati jowa, tinatanong. Gago! Hindi, di ba pansinin ninyo, wala nang kwenta yung mga tanong. As in, wala na yung kwenta. Tsaka yung mga, wala namang kinalaman, nagpupunta sa hearing. Gago! Alam nyo kung bakit? Sabi nga ni Pulong Duterte, gusto nyo malaman kung magkano per hearing. Ay, kung magkano bawat punta nila. Gago! Ano sa tingin nyo? Magkano? Komento nyo dyan sa baba. Kasi kaya naman pala enjoy na enjoy yung mga congressman ngayon. At hindi sila magkasundo na isang committee lang. Dapat silang lahat share. Kaya naman pala, kaya naman pala napakaraming pinamimigay during the campaign. Gago! Alam nyo na mga kababayan, ang nakakalungkot dito, pera ng taong bayan yan. Naku po, patay tayo. Kano ba? Oo, sabihin mo naman ako. Wag na, joke lang. Wag na, joke lang yun. Ay, ikaw talaga. Alata ka nun, ikaw talaga. Obvious naman yung mga birada mo. Ay, nadali tuloy, no? Di ba? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Gusto ko lang malaman, ha? Ito, tanong lang naman ito. Gusto ko lang malaman. Sa tingin nyo ba nagjo-joke si Sir Pulong o si Congressman Pulong o siya po ay totoo po yung kanyang sinasabi? Kayo po magsabi. Ano sa tingin ninyo? Totoo o hindi ang kanyang sinasabi na may bayad ang bawat congressman pagka merong hearing? Gago! Ay, nako naman, sobra ka naman, Banat Bay. Hindi totoo. Ulitin natin yung bahagya na yan, ha? Ito. Papasok. Gusto nyo malaman kung magkano sila per hearing? Ay! Magkano ba? Oo, sabihin mo naman ako. Wag na, joke lang. Ay, ikaw talaga. Lahat ng hearing ngayon, from Senate to House, lahat. Bayad yan. Ay, bayad. Ay, bayad dyan. Bayad pala naman kayo eh. Anak kayong tutsang kalabaw. As in sabi niyo, di ba joke? Tapos biglang, bayad dyan. Ikaw talaga, Sir Pulong. Masyado mo naman binoboking yung mga kasamahan mo. Kaya naman pala kahit binabagyo, inaabot na madaling araw ang kada oras ba ang dyan? Hindi, ano sa tingin ninyo? Baka nga hindi arawan niya kada oras eh. Bawat isang isang oras kang tumagal. Bawat kada oras ito, bayad yan. Gago! Ay, naku naman, mga kababayan. Ulitin natin, ha? Tingnan ninyo. Play. Gusto nyo malaman kung magkano sila per hearing? Gusto nyo malaman? Seryoso naman siya, joke ba yan? Ang problema, walang Ito kung bakit niya nasabing bayad dyan, wala kasi nag-follow up eh. Talaga, magkano? Sige na, sabihin mo na magkano, walang ganun eh. Oo, sabihin mo naman ako. Wag na, joke lang. Sir, tsaka lahat ng hearing ngayon, from Senate to House, lahat. Bayad yan. Ay, bayad. Bayad yan! Ikaw talaga. Share naman, masyado naman sinasabi ni mo. Masyado naman sinasabi ni mo, sir. Grabe, bayad yan. Ngayon, mga kababayan, malinaw na ho dito sa sinasabi ni Pulong Duterte. Although, sabi nga niya, joke yan. But again, sabi nga nila, joke is half meant truth. Di ba? Kaya naman pala, inaabot na madaling araw, kahit kalagitnaan ng bagyo, nagtsatsaga sila. Kasi tayo naman, huwag naman tayo magaguhan. Yung mga congressman na yan, magtsatsaga ba yan hanggang madaling araw? Para lang alam mo, eto walang biro. Pag pinanood ninyo yung hearing na yon, matatawa kayo kasi kahit yung mga simpleng tanong tinatanong pa.
Parang namang pantanga yan tanong mo. Obvious ba? I mean, di ba, kasi yung mga tanong nila talagang, ha? Hindi nyo alam, trabaho namin yan, manghuli ng mga ninja cops. Trabaho namin manghuli ng mga durugista. Tapos sabihin pa nila, ano bang ginagawa ninyong klaseng paghuli? Yung mga tanong yung ano bang klaseng paghuli ng mga ilalagay yung kamay sa harap, tapos pupusasan ka. Tingnan ninyo. Ulitin natin, nakakatuwa ito eh. Ano bang masama kung pumunta siya doon? Sir, pero ano reaction niyo na yung PODCO nga patuloy na inimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay niyo po? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano per hearing? Hulaan ninyo. Ha? 1 million per hearing ang bawat congressman? 500,000 bawat hearing ang congressman? Pag may overtime, additional 200,000 bawat congressman. Hindi ko alam Hindi ko alam. Wala akong alam. Nililinaw ko lang Pero sa bitaw ni Pulong Duterte, sa tingin nyo, papayag ng 50 pesos yung mga congressman. Hindi, bigyan kitang 2,000. Umatin ka lang dyan. Pagtsatsagaan kaya ng congressman yun? Hindi, dyan kayo magtataka kung bakit nakapatik. Bakit hindi naman, alam mo yon, dati yung sapatos mumurahin, ngayon naka-LB na pati sapatos. Actually, yung LB sa kanila, mura yan. Mga lumang bag yan. Hindi, para sa kanila yung LB, tayo mga dukha, tayong mga mahirap. Hindi tayo bibili ng LB. Sinturon na 30,000 pesos, 50,000 pesos. Sino tamang gunggong ang bibili? Hindi, ako talaga, hindi ko malubos maisip eh. Yung ako, bibili ako ng sinturon na 30,000 o 50,000. Ano, papayat ba ako dyan? Hindi, kung merong kapangyarihan yung sinturon na yun, pag sinuot mo, pumayat ka. Kahit 100 yan, bibiling ko yan. Kahit 100,000 yan. Pag susutin mo, bigla kang papayat. Lalo makaimbento ang AI ng ganun no? AI talaga no, pagsuot mo. Hindi di ba? I mean, pare-pareho naman yan. Kahit sinturon na mumurahin, pareho lang naman nagagawa niyan Para hindi malaglag yung wala kang puwit. Hindi niya pag wala kang puwit Kaya kailangan ang sinturon mo umaabot hanggang dito sa butas puson mo di ba? Alam ko yan. I can relate. Di ba? Pero sana nga lang kung may sinturon na pampapayat, hindi kaya sinturon na hindi malalaglag yung pantalon mo kahit anong gawin. Bibiling ko talaga yan kahit 100,000 yan. Pag-iipunan ko yan mga 1 taon. Pero pambihira, wala namang nagagawang kakaiba. Paano nila nagagawang bumili niyan? Wala pang isang hearing yan. Tumayo lang ako dito. Anak ng meteng. Alam natin yung mga ganyang galawan Kaya naman pala, yung dating mga kaalyado, hindi ko na lang babanggitin kung sino, may kilala ko dyan Isang kaalyado. Baka Duterte, sip-sip sa mga Duterte yan dati. Meron akong kilala dyan. Lagi yung sip-sip yan kay Duterte. Pero ngayon, nagulat talaga ako. Hindi yung si Barbers hindi yung si Barbers meron ako isa pang kilalang congressman dyan Sip-sip sobra yan friendship ko pa nga yan Pero nung ngayon, umattend ng hearing out of nowhere. Nagtanong ng kung ano-ano. Matatawa ka. Ngayon, I understand. I understand kung bakit siya umattend ng hearing. Kailangan ng campaign funds. Talaga? Di ba? So alam nyo na mga kababayan kung bakit ganyan yung mga yan, kung bakit sila uma-attend, di ba? Alam na po natin, nako pambira.
Pambirang buhay ere, oo. Kaya naman pala ubus pera. Ubus pera pala dyan eh. Magkano ba? Magkano, sir? Kung sabihin mo naman ko. Magkano siya? Wag na, joke lang. Sir, tsaka lahat ng lahat ng hearing ngayon from Senate to Yes. House, Yun na- lahat. Bayad yan. Ay, bayad. Hindi talaga siya na ano eh. Kasi sinabi niya, bawiin ko na nga lang. Joke yan. Pati yung mga Senate hearing ngayon, bayad yan. Lahat directed, sir, sa Duterte. Ano masabi niyo sa ganitong sitwasyon? Tingnan niya. Pero yung media, parang hindi pinapansin. Ito lang sa SMNI. Oh. Tingnan ninyo ha. Siyempre, hindi naman masyadong maano yun. Pero itong mga ibang media, tuloy-tuloy yung tanong, hindi man lang inulit. Hindi kasi kaya hindi nagsalita doon taga-SMNI kasi pagkakataon na po ng sabihin, time na ho ng mga ibang media magtanong, kaya hindi na ho siya humihirit dyan. Ha? Parang balang kayo ngayon, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So okay lang. Ayan. Oh. Ako sa tingin ko, kaya hindi siya nag-iingat si Pulong kasi siyempre, congressman din siya, pwede ho siyang ma-ethics dyan. Oh. At pwede siyang tanggalin. It will not benefit yung pag-stay niya. Ibig sabihin, mas lalo sila malalagay sa dehado. Hindi niya masasamahan yung ama niya just in case they decided to go. Kaya yung lang niya, pitik lang ika nga. Pitik lang, hindi ho talaga sinagad-sagad ni Pulong yung kanyang binitawan. Kasi baka mamaya siya naman ang tirahin dyan at lalo lang mabulilyaso yung kanilang pag-stay dyan. So, mga kababayan, tayo na lang ho ang maghusga. Kung totoo ba sa tingin ninyo na bayad ho ang mga congressman kaya tuloy-tuloy ang hearing o hindi. Kayo po, i-comment nyo ho dyan at babasahin ko po yung mga komento ninyo kung bayad o hindi ang pag-attend ng bawat congressman. Kasi talagang yan ang tinatanong ng taong bayan ngayon. Bakit ang tagal ng hearing na sana kung meron pa silang, ang weird kasi dito nga yung tinitingnan ko pinapanood ko, yung mga tanong, paulit-ulit nang din na yung reward system. May nag-a-accuse na merong reward system, pero dininay na yung reward system ng iba pa, kasi may binanggit itong babae, si Garma, na kung sino-sino. Pero yung mga binanggit niya, dininay naman. Diba? So, hindi ko maintindihan, ano pa ang hinahanap nila? At sabi nga ni Marcoleta, diba? Sabi ni Congressman Marcoleta, wala namang batas. Supposedly, kaya ka nga dapat gumawa niyang ganyang quadcom na yan, is in aid of legislation. Anong ibig sabihin ng in aid of legislation? Para makagawa sila ng batas. Yun po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagdinig. As a matter of fact, hindi nga ho tinatawag na accuse yung mga iniimbitahan. They were called to be a resource person. Ibig sabihin, kaya ka resource person, may alam ka sa mga pangyayari patungkol sa batas na nais naming gawin. Kaya nga, dapat nakaangkla ito sa batas. Ika nga. Ang problema, wala ngang batas. Pag tinanong mo yung Quadcom, ano ba ang gusto ninyo? Meron ba kayong proposed law? Kaya kayo nag-i-hearing? Wala, sabi ni Marcoleta. So walang dahilan para mag-hearing sila. Bakit tuloy-tuloy ang hearing? Alam nyo mga kababayan, ang tagal ko nang tinatanong to Kasi, what's wrong? Sabihin na natin na even if they deny it, what's wrong with having a reward doon sa mga pulis na sabihin na natin naging successful ang kanilang operasyon against drugs. 'Di ba po? So, ibig sabihin, anong mali doon? 'Di ba ho? Sandali. In the first place, tanong muna natin sa mga sarili natin. Kalaban ba ang addict? Kalaban po ba ang mga drug pusher? O kung ayaw niya yung addict, kasi sinasabi nung iba, yung addict, biktima lang yan
Putang inang Ay, sorry. Napamura na naman ako. Iniiwasan ko. Hindi kasi alam nyo, yung bang sinasabing biktima lang yan, ano to, isinaksak sa ilong mo? Oo, ito, magdroga ka. Kaya biktima siya? Pinilit siya magdroga? Hindi. Kaya wag natin sabihin, biktima lang yan. Pinili mo. Eh hindi kasi marami siyang problema. Ulul. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo mahirap ang problema. Huwag nating sabihin na hindi, laki kasi ng problema nito kaya mag-drugs na lang. Gunggong ka. Ang dami pa dyan, mas maraming may problema, ika nga. Hindi naman nagdroga. Tapos ikaw sasabihin mo, hindi, biktima lang ako. Hindi, sa totoo lang ha, hindi kasi ako naniniwala na ang isang adik ay biktima lang. Pinili mo yan at inulit-ulit mo pa yan. Kaya nga adik eh. 'Di ba? Iba yung gumamit sa adik. Ang adik, kaya nga anong ibig sabihin ng adik? Paulit-ulit. Adik ka na, gusto mo na 'yon, 'di ba? Adik ka sa pagkain, oh. Adik ka sa sweets. Ibig sabihin nun, kain ka ng kain ng sweets. O kaya adik ka sa kape, o 'di ba? Hindi ka nang hindi nagkakape. Eh kasi nga, yun nga yung adik. So kung adik ka sa droga, ibig sabihin lang nun, inulit-ulit mo. So hindi ka biktima. Oh. So, pangalawa, yung pusher. Tinrabaho mo yan. Ginawa mo yan. Ginusto mo yan. Di ba? Pangatlo, drug lord. Pinagkakakitaan mo yan. Kaya nga tanungin ko kayo in the first place, is there something wrong para pugsain ni Duterte etong mga salot sa lipunan na nagdodroga at nagbebenta at namumuno sa droga? Tanungin ko kayo, bakit tila pinalalabas ng Quadcom na bayani pa? Kaya nga may isang witness doon self-confessed drug lord. May bayani pa. Bas bayani pa yun kesa doon sa mga pulis na yumari doon sa drug lord na yun. Di ba po? Bakit ganun na bayan natin? Akala ko ba galit tayo sa droga? O baka naman humihina ang negosyo nitong mga congressman natin. Di ba po? Hindi ko maintindihan What's the point of this Quadcom? May pinapatay si Duterte ng mga adik? Hindi, eto ha. Akin lang itong pananaw. Akin lamang po ito. Maaring hindi ganito ang inyong pananaw. Pero sa akin, sandali. Ano ngayon kung mamatay? Ano ngayon kung mamatay to mga adik? Alam nyo ba kung ilang pamilya, ilang buhay ang pinerwisyo niya mga yan? Ilang mga pamilya ang sinira niyan? Ilang mga babae, lalaki ang sinira niyan? Tapos sasabihin natin, hindi, kasalanan ng pulis, pinatay niya yung adik. Di ba po? O baka naman sabihin ng iba, kasi they have to have a due process. Alam nyo, wala kasi kayo sa ground. Wala kayo sa ground na walang adik at sasabihin nila susuko at aamin silang adik sila. Hindi, aamin ako, adik ako. Pusher ako. Hanggang kaduluduluhan, itatanggi nila yan. Hanggang kaduluduluhan, lalaban yan. Kasi nga adik, praning na yan Di ba? Hindi pa nga nakakikita ng pulis, praning na Mayroon sumusunod sa akin, may sumusunod. Makakita pa kaya ng pulis yan? Sa tingin mo anong gagawin yan? Hulihin mo na ako kasi adik ako Adik ako, hulihin mo na ako. Di ba? Gago ba kayo? Definitely lalaban yan. Walang adik na tatanggapin niya, adik ako Hindi, adik ako Dali mo na ako sa presinto. Mabulok ako sa kulungan. Definitely lalaban yan. Lalaban yan hanggang sa kaduluduluhan ng buhay. Ang prinsipyo nga ng adik hindi ako papahuli ng buhay. So naturalmente, sabi nga ni Pangulong Duterte, at paulit-ulit naman niyang sinasabi yan, that's why I really do not understand before why may Quadcom. Paulit-ulit naman niya sinasabi before na
ang mga adik, pag lumaban yan, wag na wag kayong papapatay. Di ba lagi niya sinasabi, unahan nyo na. And that is part of our law. That is legal. I-neutralize nyo na bago pa kayo patayin. Eh, may mga bit-bit na mga ice pick yan eh. May mga bit-bit po yan. Talagang papalago yan. Di ba ho? So, ito ang tanong natin na paulit-ulit. Bakit hindi nila tantanan yan? Alam nyo kung bakit? Sinagot na ni Congressman Pulong Duterte at sinasabi niya, ha? Bayad. Ikaw talaga. Oh. Alam nyo na kung bakit tuloy-tuloy. Kasi ako, mas gugustuhin ko pa sana kung ang pagdinig, it's not about dun sa reward o pagpatay or whatsoever. Bakit hindi kayo magdinig kung paano mapipigilan ang mga adik sa bansa natin? Kung paano mapipigilan ang mga drug lord? Yan! Pwede niyo magkaroon ng in aid of legislation para madagdagan yung batas na makakatulong pugsain ang mga adik o kaya mag-push kayo ng death penalty. Di ba? Mga ganun ba eksena? Instead of paano ba natin matitigil si Duterte? Paano ba natin madidiin si Duterte? O tapos idamay na natin si Senator Bongo at saka si Bato. Hindi kasi alam nyo, lagi na lang kailangan idikit. Tapos ito pa, iaano nila sa dulo na inutos, tinatawagan ako ni Senator Bongo tungkol sa mga meron silang isang dinidiin dyan, yung taga Davao na pulis na tumatawag. So tumatawag sa'yo si Bongo. Abay gago, syempre. Sino bang sap nun? Parang dinidiin nila na malakas ka kay Bongo kaya siya tumatawag sa'yo? Na, oo. So si Bongo tumatawag sa'yo talaga, nakakausap mo? Huy, mga hunghang, hindi kayo sanay na si Senator Bongo, kahit tulad kong ordinaryong Pilipino, nung panahon ni Duterte, pwede mong tawagan at pwede kang humingi ng tulong o kaya mga reklamo mo sa gobyerno. Ganon ang Duterte administration. As a matter of fact, tuwing naglalakad si Pangulong Duterte noon, may daladalang calling card dyan. Number ni Bongo. Ito, tawagan mo. Pag, kunwari may lumapit sa kanya, may problema, ito, tawagan mo. Ganon na natatawagan talaga ang gobyerno noon kay Senator Bongo. Trabaho niyo, kaya nga, Special Assistant to the President. SAP. Assistant. So kahit sino, kahit ordinaryong Pilipino noon, naaabot nila si Senator Bongo para po humingi ng tulong. Ganun po ang administrasyon ni Pangulong Duterte noon. Tapos dinidiin nila itong isang police colonel na sinasabi, so nakakatawag ka kay Bongo? So tinatawagan ka, ano inuutos sa'yo? Inuutos sa akin, sabi niya pa nga to verify the information, to verify kung sino yung mga pahiya tuloy. Ibig sabihin, hindi dumidiskarte ang gobyerno ni Duterte noon ng baliwala. Talagang they are verifying through the police. Eto kasi may nagbigay sa amin ng report. Drug lord daw sa ganitong lugar. Can you verify this? Tatawagan nila yung kernel. Tapos si kernel, aalamin niya sa mga, mga intelligence kung totoo ba. Tinanggi nga nung kernel na yun na na may binibigay na reward money. Wala po. So ano ibig ko lang sabihin, mga kababayan? Ganun po hands-on ang mga Duterte. Tapos sinusubukan nilang idawit lagi si Senator Bongo. Mahirap po ba unawain yun? Bakit ngayon hindi kayo nakakadirekta sa presidente? Bakit pa naging presidente yan? Kung hindi din pala kayo pwede makahingi ng tulong, kailangan ba dadaan sa Panginoon nyo dyan, sa kamera? Para lahat kontrolado? Kaya nga pansinin ninyo, kahit nga si Congressman Richard Gomez,
nagsabi na naayos talaga doon sa aming lugar ang droga. Naayos. Oh. Bakit tila ayaw nyo yun? Tila ata, hindi ko na mag-gets parang bumaligtad na ba ang mundo ngayon? Nakakampihan na natin ang mga addict? Kakampihan na natin ang mga drug pusher? Kakampihan na natin ang mga drug lord? Sila na mabuti ngayon at masama si Duterte? Hindi ko mag-gets yun. Saan nyo nakuha yun? Saang anggulo nyo nakita yun? Hindi. Kasi banat bay, anong sabi ni Pulong Duterte? Bayad. Ayun. Ikaw talaga. Bayad po kasi. Di umano. Di ba? Bawat hearing. So, wala nang, kaya nga, pagpapanoorin nyo yung Quadcom hearing, wala nang kwenta yung pinag-uusapan nila. As in, sobrang basic na. There's nothing new. Wala na. Panoorin ninyo. Personal din yung tingnan. Tapos, tanungin nyo sarili nyo, totoo kaya yung biro ni Congressman Duterte na sila'y bayad? Totoo kaya yung biro ni Congressman Duterte na bawat aten nila doon ay may binibigay na pera sa kanila? Biro yan ni Congressman Duterte. Pero ano sa tingin ninyo? Totoo o hindi? Komento kayo dyan sa baba. Pero para sa akin, kailangan pa bang i-memorize yan? Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino.